Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Kamusta po tayo? Alam ko po na ang bawat isa po ay na-blessed sa mga tinuturo po sa atin ng Panginoon itong mga nakaraang araw. Welcome po tayo ulit dito po sa ating daily Bible study dito po sa Rema Philippines. Ang ganda po ng pinag-aaralan po natin ngayon ay yung layunin ni Kristo sa krus. Number 1 po, nabanggit po ni Pastora Trixie na isa sa layunin ni Kristo sa krus ay yung salvation o yung kaligtasan. Pangalawa po ay nabanggit ni Pastora Sheila ay yung draw everyone to God o yung ilapit ang mga tao sa Panginoon. Amen po. At dito po sa number 3, pag-aaralan po natin ngayon ang isa pa sa layunin ni Kristo sa krus ay walang iba dun po sa number 3. Ang sabi niya dito ay forgiveness. Forgiveness o pagpapatawad o kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen po. Dito po sa Romans chapter 3, verse 22, makipagbukasan po kayo sa akin. Verse 22, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at mga Hentil. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dito po sa binasa po natin sa Romans, malinaw po na binabanggit dito ay ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sinuman ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon po, bakit po ba kailangan ng forgiveness? Bakit kailangan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Nabanggit po ni Pastora Sheila kahapon na malayo ang tao sa Panginoon or malayo ang distansya nila. Tayo ay malayo sa Panginoon dahilan sa kasalanan. Yun ang nakakapagpalayo sa atin. That's why kailangan natin ng kapatawaran para nang sa gayon ay mailapit ulit tayo sa Panginoon. Amen po. Kailangan ng forgiveness. Kaya ngayon ang isa sa layunin ni Kristo kung bakit siya namatay doon sa krus. At sa binasa po natin, sabi niya walang sino man, kahit isa sa atin ay walang nakapasa, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Amen po. Pag sinabi po kasing kasalanan o sin, ito na po yung greatest, pag sinabing greatest, yung pinakamatinding problema ng tao. Kasi pansinin nyo po, halimbawa ngayon, mag-isip po tayo ng problema natin. Kung iisipin po natin, kahit sabihin mo ang hirap ng problema mo, meron at meron kang may isip na solusyon. Tama po ba? Pero pag sinabi mong may kasalanan ako kay ganito, may kasalanan akong nagawa, parang hindi mo alam kung paano ka magkakaroon ng peace of mind. Paano mo aayusin yung kasalanan mong nagawa. Amen po. Pag may naiisip ka na, ay may nagawa akong kasalanan kay ganito, kahit sa tao, sa kaibigan mo, parang hindi ka mapakali. Kaya nga, yung kasalanan, siya yung minsan nagiging sanhi ng kasamaan ng tao. Amen po, nakokontrol ka nito kasi pag ang problema ng tao ay yung may kasalanan siyang nagawa, ang hirap na niyang umabante sa buhay niya. Amen po, how much more po yung nakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon at alam natin na may kasalanan tayo sa Panginoon. Amen po, likas po sa tao na kapag nakagawa siya ng kasalanan ay yung hinahanap-hanap niya paano siya mapatawad. Amen po. Likas po sa tao na gagawa siya ng paraan para mapatawad siya. Amen po ba? Yung forgiveness makuha niya. Lahat gagawin mapatawad lang. Amen po. Halimbawa may kasalanan ka sa nanay mo. Di ba ipiplease mo siya, lahat gagawin mo. Ngayon may kasalanan ka sa kaibigan mo o kahit sa teacher mo. Likas sa tao yung gagawin niya lahat ng effort para lang makuha yung kapatawaran, yung forgiveness. Amen po. At may mga bagay, may mga ways po ang tao para sinasabi nila na para mapatawad sila ng Panginoon. Amen po. Kaya minsan pag halimbawa Holy Week, di ba po, may mga taong sinasaktan nila ang sarili nila. Ginagaya nila yung ginawa ni Jesus. Papapako rin sila sa krus.
Pag in-interview mo sila, bakit nila ginagawa yun? Kasi ang sinasabi nila, para mapatawad ako ng Panginoon. Para makuha ko yung forgiveness ng Diyos sa akin. Amen po. Yung iba naman, ang paniniwala po nila ay tutulong ako sa kapwa ko para maalis ang aking kasalanan, para mapatawad ako ng Panginoon, para makuha ko yung forgiveness sa Panginoon. Magkakawang gawa ako, magdodonate ako. Amen po. Gagawa ako ng mabuti. At yung iba, hahanap ng iba't ibang relihiyon, palipat-lipat ng relihiyon. Kasi alam nila na baka dito sa relihiyon na to mapatawad ako ng Panginoon. Magtatry sila ng iba't ibang paniniwala. Kasi likas sa tao, yung hahanapin mo, paano ba ako mapapatawad ng Panginoon? Amen po. Yun ang way ng mga tao para mapatawad ng Panginoon sa kasalanan nila. Naghahanap ng kapatawaran. Likas po yan sa tao. Nagkasala ka man sa tao, sa kapwa mo, at lalo na sa Panginoon. Likas sa atin yung naghahanap tayo ng kapatawaran para magkaroon tayo ng peace of mind. Amen po. Pero sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 24, bante po tayo sa verse 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Verse 25, siya ay tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Verse 26, at sa ngayon pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Malinaw po na yung ginawa ni Jesus sa krus o pagkamatay niya sa krus ay sapat na para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po. Sa pamagitan ng pananalig, yun ang sinasabi po niya dito sa binasa po natin. Meaning, naniniwala ka, nagtitiwala ka at nabubuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Kapag meron ka nito, makukuha mo yung kapatawaran. Dahil tapos na nga, amen po, ginawa na ni Jesus doon sa krus. Ang dami pong paraan ng tao para mabawasan daw o maalis ang kasalanan nila. Minsan gumagastos pa sila, lahat ginagawa pero still hindi tayo makapasa-pasa sa standard ng Panginoon. Kaya nga namatay si Jesus sa krus. Amen po. Doon po sa korte o doon sa trial court, di ba po mayroong judge? Ang mga judge ay palalayain yung akusado kapag napatunayan nila na not guilty o kaya naman ay yung walang kasalanan yung akusado. Amen po. Pero ang Diyos po natin ang judge natin sa buong mundo. At lahat ng tao ay guilty, napatunayang guilty at makasalanan. Walang pumasa. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ni Jesus noon sa krus. Amen po. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Pag sinabi pong alipin, ay kailangan may kapalit. Pag lumaya, pag kukunin mo yung alipin, papaltan mo yan. Amen po. Sa Matthew chapter 10, verse 45, pag binasa po natin ito, nakalagay dito na si Jesus ay namatay sa krus bilang isang ransom o kapalit. Kapalit sa paglaya natin sa mga kasalanan. Siya ang ipinalit. Amen po. At dito po sa Hebrews chapter 10 verse 11 to 12, makikita po natin dito na nung mga time na ang bigat ng kasalanan natin, yung mga tao ay nag-o-offer pa rin sa Panginoon. Kung maalala niyo po noon, ang mga offering ay yung mga hayop. Amen po. Yung walang kapansanan, yung maayos ang kalagayan. Pero dito sa Hebrews, kapag binasa po natin, mapapansin natin na hindi na sapat yung mga handog o yung mga sacrifice. Sa laki ng kasalanan po natin, sa dami ng kasalanan natin, na kung saan kinailangan na po yung perfectong handog o yung perfect sacrifice. At nangyari po ang perfect sacrifice nung namatay si Jesus sa krus. Nangyari po ito yung perfectong sakripisyo ng Diyos nung namatay si Jesus sa krus, yung anak niya sa krus, bilang kabayaran ng kasalanan natin para makuha natin yung forgiveness o yung kapatawaran sa ating kasalanan. Binigay po ng Panginoon ang sarili niya sa atin by means of Jesus Christ. It is the gift
of His life. He is the gift of His life, the gift of His blood. Binigay ng Panginoon ang sarili niya sa atin by means of Jesus Christ. Kaya nga kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, nakuha mo na ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Amen po. Sabi niya ay the gift of His blood, si Jesus Christ. Yung blood po o yung dugo ay isa sa purpose nun ay para alisin sa atin yung mga impure o yung not pure o yung mga foreign bodies sa katawan natin. Kaya nga pag may sugat tayo, pansinin po natin, kailangan natin ng gamot. Pero parang naghihilom siya agad kasi isa ito sa layunin ng dugo. Yung inaalis niya yung mga bakterya, yung pinapalayas niya sa normal ng function sa katawan, sa loob ng katawan natin. Merong kakayahan yung dugo natin, may abilidad sila na paalisin yung mga bakterya, paghilumin yung sugat natin. Amin po, para ayusin. Ang kasalanan ay may kapalit na parusa, pero si Jesus ang nagsuffer sa parusa na dapat sana ay tayo. Yung dugo ni Jesus sa krus ang nagbigay ng kapatawaran. Yung dugo niya ang nag-alis sa atin sa kasalanan para tayo ay maging pure, para tayo ay maging banal at kalugod-lugod sa Kanya, para tayo ay maging righteous. Pero ang sabi niya, tatanggapin mo si Jesus. Amen po. Ang Diyos ay lagi nag-o-offer sa atin ng kapatawaran sa kasalanan natin. Palaging free, palaging libre. Hindi kailangang pahirapan ng sarili, hindi kailangan ng sariling batas, sariling way mo, sariling paraan. Dahil yung kapatawaran sa kasalanan natin ay it is a gift. Ito ay bigay dahil sa mercy, dahil sa awa ng Panginoon, hindi dahil sa tayo ang may gawa. Kaya nga sabi niya sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinahanap ng tao ang kapatawaran, hinahanap niya yung forgiveness sa pamamagitan ng sarili niyang gawa. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Jesus nung nakapako siya sa krus, nung nalagutan siya ng hininga, sabi niya, it is finished. Tapos na. Ang kailangan mo na lang ay ariin, tanggapin. Yung gamot po ay umeepekto kapag tinitigan mo lang. Hindi. Di ba po? Yung gamot ay umeepekto pag ininom mo. Pag tinanggap ng katawan mo. Kapag pumasok sa katawan mo. Kapag na-consume na nung katawan mo yung gamot. Yung forgiveness ay ganun din po. Sabi ni Jesus, it is finished doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan ay kunin mo, tanggapin mo, ariin mo. Kailangan ipasok mo yun sa sistema mo, ipasok mo sa katawan mo. Amen po. At hayaan mo na yun ang mag-manifest sa buhay mo, yung pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya nga po ngayon, mabilis na lang na lumapit sa Panginoon. Kasi alam natin na pinatawad na tayo ng Panginoon. Pag nagkamali po tayo, mabilis na lang na lumapit sa Panginoon kasi tapos na nga. Nangyari na doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Minsan po, ang kalaban po natin ay yung sarili natin. Bakit po? Alam natin pinatawad na tayo ng Panginoon, pero pag pinapaalala sa atin ng kaaway, may isip mo na naman yung mga mali mong nagawa. Kaya nga kailangan patawarin mo din yung sarili mo kasi ang una nagpatawad ang Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Minsan kalaban po yung sarili natin, pero anuman ang sala mo, anuman ang naging kasalanan natin, we must confess it. Sabihin mo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, at agad niya tayong patatawarin. Agad niya tayong lilinisin. Amen po, kaya nga sino mang lumalapit sa Panginoong Yesus ay kailanmay, hindi niya itataboy. Amen po, kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapatawaran. At doon pa lang sa krus, pinakita na po niya sa atin, binigay na niya sa atin yung kapatawaran, yung forgiveness. Yun ang layunin niya. Isa sa layunin niya kung bakit nandun siya sa krus. Amen po. Dahil kay Jesus na namatay sa krus, ang kapatawaran ay mabilis nang makuha sa pamamagitan ng paglapit natin at pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. Amen po. At itong kapatawaran na to, at itong kapatawaran po na ito ay ibigay din po natin sa iba. Amen po.
Sabi ng Panginoon, go ye, umayo kayo at mag-disciple. Amen po. At naniniwala po ako, isa rin po itong forgiveness na to. Panginoon ang unang nagbigay sa atin ng kapatawaran, ibigay din po natin sa iba. Maging mabilis sa atin ang maging mapagpatawad dahil si Jesus ang unang nagpakita sa atin sa krus ng pagpapatawad. Amen po. Sige po, yun lang po ang may i-share ko ngayong hapon ay tayo po ay manalangin. Minsan pa po tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat o Diyos sa hapon na ito, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin kung ano ba ang naging layunin mo. Ano ba ang naging layunin doon sa krus. At isa po rito, o Diyos, ang forgiveness, ang kapatawaran. Hindi kami, Panginoon, perpekto, nagkakamali kami. At wala ni isang pumasa sa amin sa standard mo, Panginoon. Pero dahil sa pagkapako mo sa krus, pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, patuloy, O Diyos, na nandito kami nakakatayo dahil ang kapatawaran ay nakuha namin. Dahilan sa awa mo, hindi dahilan sa lakas namin, kundi dahilan sa grace, sa habag mo, Panginoon. Salamat sa regalo mong ito sa amin, ang kaligtasan ng kapatawaran sa aming kasalanan. At Lord, sa pagpapatuloy namin, sa takbuhin namin, tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, na tumakbo at tumuloy sa kung ano man ang pinapagawa mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na inaamin namin na kami mahina, hindi namin kaya, Panginoon. Ang lakas namin ay hindi sasapat, kaya kailangan namin ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Hayaan mong wag namin sayangin, Panginoon, ang ginawa mo ko doon sa krus ng Kalbaryo. Turo mo sa amin ang pagiging masunurin sa mga bagay na pinapagawa mo, Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin. Ingatan mo kami. Hayaan mo, Diyos, na mag-manifest sa amin, Panginoon, ang mga bagay na natutunan namin, Panginoon. Salamat, O God. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri. Pasalamat at paggalang sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Magpatuloy po tayo sa Panginoon ng may kagalakan. Muli po, magandang hapon po. God bless po sa bawat isa.